Ito, pag-usapan na po natin, naglalaglaga na po. Oh, naku, halupit. Naglalaglaga na ho ng itong Malacanang at itong si Solgen. Kasi itong nakaraang araw, mga kababayan, sumagot po si Solgen. At sinasabi nga niya, ayoko nang ipagtanggol ang gobyerno patungkol ho dito sa ICC. Kasi ang in-state niyang paulit-ulit doon ay hindi na po tayo nasasakop ng ICC, wala ng jurisdiction ang ICC sa atin. Alam nyo mga kababayan, kahit anong deny po nila, na pareho lang daw sila na sinasabi ni Marcos, kasi ng kanilang packaging ngayon packaging ni Claire Castro ngayon yan na pareho lang naman sila ng stand ng ating presidente na walang jurisdiction ng ICC pero kailangan makipag-coordinate with Interpol. Alam nyo mga kababayan, ganito lang yan paliwanag lang natin ng simpleng-simple sa lengguwaheng mauunawaan ng mamamayang Pilipino. Ano po ba yung ICC? Ang ICC, International Criminal Court yan, di ba? Ibig sabihin po niyan, simple lang mga kababayan, korte po yan. Okay? Korte po ang ICC. Sa madaling salita, sila po ang pinanggagalingan ng warrant, sila po ang nag-uutos, sila po ang nagdi-decide. Korte. Ang Interpol naman, since kailangan mo ng international police, etong international court, kailangan ng international implementor o mag-execute ng kanilang utos, kaya yung Interpol. Okay? Pero gayunpaman, without the Interpol, hindi pwedeng gumalaw ng sarili without the ICC, hindi pwedeng gumalaw ng sarili ang Interpol. Kasi ang nag-uutos ay ang ICC sa Interpol, tapos doon sa taong aarestuhin. Sa madaling salita, sa lingwahe naman natin, sa lokal, gawin nating lokal. Yung korte, yung ating korte dito, like RTC, Court of Appeals, Supreme Court, yung ganyan, yan po yung korte. Okay? Ang pulis, hindi ho pwedeng basta-basta manghuli yan unless may ginagawang hindi tama. O ibig sabihin, merong ginagawa yung isang tao na krimen, doon lang pwedeng hulihin. Pero hindi ka pwedeng hulihin laang ng isang pulis at sabihin sa'yo, huli ka kasi gusto namin. Hindi pwede yun. Kailangan ang authority niya nanggagaling sa court. So everything that happens o gagawin ng pulis, dapat nanggagaling sa korte. Kuwari, implement yung warrant. O ito yung warrant. So, kunwari, itong pulis naman, pupunta doon, isa-serve yung warrant. Hindi pwedeng sasabihin ng pulis, sandali, gusto namin saliksikin din yan. Gusto rin namin halughugin yung lugar ninyo. So, kami na magdidesisyon. Hindi si Torre lang ganun. Pero, hindi ho talaga ganun dapat. Okay? Dapat po lahat nang gagaling sa utos ng korte. The authority of the court. Ganun lang ho kasimple yun. Korte, PNP o kung sino mga armed body na mag-execute noon, pwedeng NBI, o eto po yun ang papel niya. Sa international concept naman, ICC, Interpol, yung aanuhin. Kaya yung palusot nilang paulit-ulit na sinasabi nilang hindi naman kami sumusunod sa ICC kasi walang jurisdiction. Tama naman yung sinabi. Pero kami ay sumunod sa Interpol. Malaki yung katarantaduhan po yun. Bakit kanyo? Yung Interpol, ano ba ang ini-implement niya? Ang ini-implement niya ay yung utos ng ICC. So he is following the order of the ICC. Questionable pa nga yan kasi sabi nga dyan questionable dahil wala naman daw po talagang warrant at wala rin pong red notice. So ibig sabihin medyo questionable na nga. Pero let's assume na meron sila. Ibig sabihin the authority of the Interpol comes from the ICC. So hindi mo pwedeng sasabihin na hindi kami susunod sa ICC pero susunod kami sa Interpol. Anong authority ng Interpol makialam sa atin? 'Di ba? Kung walang body na nag-utos sa kanila, sino yun?
ICC. As simple as that. Kaya nga sinasabi ni Solgen, mahirap ipagtanggol kayo. Bakit? Kasi nga, hindi na tayo parte ng ICC. That is my stand. Hindi na tayo parte ng ICC. Therefore, I conclude, hindi ko pwedeng ipagtanggol yung alam kong tama naman yung kalaban o tama naman yung kabilang side. Yun yung sinasabi. Kaya lang, syempre, ito si Claire Castro, kilala nyo naman itong tanso vlogger na ito eh. Wag natin tawagin vlogger, tanso vlogger, kasi malaki yung pinagkaiba ng vlogger na Duterte supporter eh. May utak po mga Duterte supporter. Ang mga tanso vlogger, kahit mali, ipipilit ang tama. Yan ang mga tanso vlogger. Ha? O, panoorin natin ito para mas maunawaan natin yung balita kasi nawiwindang na po sila dito. Sa sobrang nawiwindang nan sila, nilalaglag na po nila si Solgen. Kulang na lang talaga sabihin mag-resign ka na kasi wala kang, kasi ito ang scenario nito, ito yung tinatawag na medyo chessmate. Bakit kanyo? Kasi nga, sabi ni Solgen, nasa bahala ng presidente kung ako'y sisisante niya o ifa-fire niya. Pero at the same time, itong tagapagsalita ng Malacanang, napakakapal talaga ng muka. Itong tagapagsalita ng Malacanang, iba ang tinig. 'Di ba? Iba ang salita, iba ang buka ng bibig. O dapat ang sagot ba naman niya, i-assess mo sa sarili mo. Kung dapat ka na talaga mag-resign. 'Di ba? Yan ang sinasabi niya. Wala na sa hulog talaga itong aling to eh. O, panoorin natin to ha. Inuubayan na raw ni Solicitor General Menardo Guevara kay Pangulong Bongbong Marcos kung dapat pa ba siyang manatili sa pwesto. Kasunod yan ang pagtanggi ni Guevara na depensahan ang posisyon ng gobyerno sa pag-aresto kay Duterte. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Si Solicitor General Menardo Guevara raw mismo ang dapat tumimbang kung nararapat pa ba siyang manatili sa Office of the Solicitor General. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung papalitan ba sa pwesto si Guevara. Matapos magpadala ng manifestation ng OSG sa Korte Suprema kung saan tumanggi si Guevara na maging abogado o bahagi ng pagdinig tungkol sa consolidated petition na habeas corpus na inihain ni na Mayor Baste, Congressman Pulong at Kitty Duterte. Kaugnayan ang umano'y iligal na pag-aresto sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Guevara ay naging kalihim ng Department of Justice sa ilalim ng Duterte administration. Sabi ngayon ng Malacanang, siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Grabe, no? Ha? Yan, makikita mo talaga na wala sa hulog tong aling to. Wala sa hulog to. Wala. Unless, Mr. Marcos, inutusan mo itong alin to na yan ang sabihin. Kasi kung ako, hindi dapat tayo nagsasalita ng ganyan eh. Hindi ko siya dapat kasi, remember, ang sabi nga nila, di ba, mga secretary, like itong si Solgen, yan po ay ano lang, sila po ay nagtatrabaho sa pleasure of the president. Ibig sabihin, walang ibang dahilan para mag-stay yan kung hindi yan gusto ng presidente. Okay? Napakalinaw po nun. Pero itong alin to, pinag-iisip niya pa yung tao na sinasabi niya, mag-i-assess mo kung kailangan mo nang mag-resign. Kailan ka pa naging presidente? Baka naman gusto mo nang palitan si Lisa Marcos. Di ba? Gago! Kasi may sarili kang may sarili kang tono, ika nga. Yung iba, chorus na, ikaw nasa stanza ka pa lang. Ganun ang tono mo eh. Tagapagsalita ka, hindi ka tagapag-opinion. Magkaiba yun, te. Ha? Kaya nga dapat talaga ang tawag sa'yo, hindi press secretary. Dapat talaga tawag sa'yo, tanso vlogger. O attack dog ng Malacanang. Kasi ito nga ibig sabihin, ito kasing ginawa ni Solgen Guevara. Ano ho ito? Sampal ho talaga sa kanila ho ito. Kahit anong pagbalik-baliktarin mo, kahit magpalusot pa siya na magpalusot, ito si Claire, pinapalusot niya, kesyo pareho lang daw sila ng stand
si Solgen at saka si Pangulong ay itong si Marcos ay pareho lang daw sila ng stand. Hindi ho pareho 'yun. Kasi si Marcos inimplement niya yung utos ng ICC. Bagbali-baligtarin mo, the Interpol has no authority unless it is allowed by our own uniformed personnel. In this case, it was not Interpol who arrested Duterte. It was Torre. Ayaw na nga gumalaw ng mga ibang pulis na naandun eh. Hindi na nga gumagalaw hanggang sinabi niya, hihilahin ko kaya, hihilahin ko yan. Pag hininyo na niya, hihilahin ko yan. Hihilahin ko yan, hihilahin ko yan. Ibig sabihin, kumilos si Torre not because of the Interpol. Kumilos si Torre because he was commanded na kumilos. Kahit anong gawin yung palusot, aminin nyo na lang na ginusto nyo talagang mawala si Duterte sa Pilipinas because this is campaign season. And sa campaign season, malaking bagay ang presensya ni Pangulong Duterte. Alam nyo yan. Kaya sa inyo, alam mo, kung papansinin mo, bakit nila, ito naisip ko lang to, kung bakit nila inalaw na kahit alam nilang mali-mali, kahit inalaw nilang kung ano-ano, yung illegal na pagdukot kay Pangulong Duterte, kung bakit nila inalaw yun. Kasi it doesn't matter to them whether si Pangulong Duterte ay makonvict or hindi makonvict o mapalaya. It doesn't matter to them. What matters to them is hindi makaten si PRRD sa kampanya nitong 2025 election. Kasi remember, the main goal here, tandaan nyo ito mga kababayan, para mas nauunawaan ninyo yung buong picture. The main goal here is for Tambaluslos to continue the presidency of Marcos. How are they gonna do that? Nandyan na yan. Una, PI, sumuplak. Binanata ng taong bayan, bumagsak. Change ano sila? Change tactic. Ano change tactic nila? Ayuda, AYEX. Diba? Hanggang ngayon, nabubulilyaso yung ayuda, AYEX dahil nga po sa napuna yung budget. Diba ho? Ganyan yan, ganyan. Ito lang para maunawa natin. And third, ma-impeach si BP Sara Duterte para walang kalaban si Tambaluslos sa 2028. Diba po? So how are they gonna do that? Na hindi ma-impeach si BP Sara Duterte. It is ma-remove si Pangulong Duterte sa Pilipinas at para hindi siya makapanya. Pag hindi siya nakapangkampanya sa PDP slate, alam naman natin hindi ganun ang makinarya ng PDP. Kasi siyempre you are not the administration, so wala kang makinarya. Sa kanila, dito sa team ni Marcos, nandyan ang makinarya, nandyan ang AYEC, nandyan ang AKAP, lahat nandyan ang ayuda. Bawat attend na mga tao may bigayang nagaganap. Kaya tingnan nyo yung itsura ng mga tao sa rally ng PDP, sa rally ng team rugby. Diba? Sa team rugby, parang tulala yung mga tao. Parang, tagal naman ng bayad. Parang ganun eh. Diba? Sa team Duterte, umiiyak ang tao. Umiiyak, literal. Umiiyak ang tao. Talagang matindi ang ng tao. Kaya kailangan talagang tanggalin si Duterte. Doon sa Hong Kong, yung nandun si Pangulong Duterte, wow! Hanggang labas mga kababayan. Andun po ako eh. Kitang-kita po ng aking mga eyes. Talagang hanggang labas. Nataranta ang Hong Kong police. Sobrang nataranta. Hong Kong siguro, ini-expect lang nila maano yung tao, maraming tao. Hindi. Sobrang dami. Naghihiyawan, yung iba umiiyak. Grabe ho. Kasi nga ho, whether you like it or not, the Philippines, especially the OFW, miss Tatay Digong. Because nagkaroon ng tatay ang Pilipinas nung panahon ni Pangulong Duterte.
he was like a father to everyone. Pag inapi ka, sasalbahin ka, tutulungan ka. Pag nadehado ka, talagang yari yung kalaban mo. Ganun ang trato ni... Kaya nga tama yung pangalan na Tatay Digong. Tatay D, di ba? Bakit? Talagang tatay ang dating niya. Kaya ang lakas niya. Kaya, mananalo talaga ang kanyang Duterte senatorial kung naandyan siya. So, the main goal is hindi naman makonvict si Pangulong Duterte sa ICC. The main goal of Marcos and Romualdez is hindi maka-attend ng rally si Pangulong Duterte para yung kanilang maitim na balak sa kanilang mga kandidato ay may panalo nila ito. Kasi nga, siyempre, pag wala na si Pangulong Duterte, iba pa rin ang dating nun, di ba? Kaya lang, dun sila nagkamali. They underestimated the people once again, which they did doon sa PI. Ni-underestimate nila ang tao doon sa PI. Akala nila hindi papalagang tao dahil bibigyan mo ng pera, pumalag. Di ba? Binuking. They underestimate the people doon sa PI. Now, they are underestimating again the Duterte sa pamamagitan ng pagpapaalis kay Pangulong Duterte sa Pilipinas. Akala nila tapos na ang laban dahil umalis. Mga kababayan, dahil nga sa ginawa nila, mas lalong naengganyo ang mga Pilipino na mag-straight Duterte. Ibig sabihin ng straight Duterte, yung 10, kasama na po dyan si Doc Mata, 10 ay i-straight na po nila. I-straight na po nila dahil nga sa ginawa nilang pangtarantado, panggagagot, pang-aapi kay Duterte. Yung mga tao ngayon kasi yan ang bukang bibig. I-straight natin na dahil gago talaga itong administrasyon na ito. Ngayon, inaalam tuloy ng tao sino ba yung mga senador ni Pangulong Duterte. Inaalam na po nila. Kasi nga po, dahil alam nila na pag hindi ibinoto yung 10 PDP senators o yung 10 Duterte senators, ang kasunod nun, i-impeach na si Duterte. Yung anak, si BP Sara Duterte. Meaning, after nun, panghabang buhay na ang Marcos Romualdez sa ating bansa. Kayo mga kababayan, kung nais ninyong habang buhay na ang Marcos at Romualdez at ayaw ninyo ng pagbabago, huwag niyong iboto ang Duterte team. Dahil pag binoto niyo yan, hindi may impeach si BP Sara Duterte, at pag hindi na impeach si Sara Duterte, papalitan niya ngayon si Romualdez. Diba? Kasi ngayon, kung mawala si BP Sara Duterte, definitely Romualdez ang bata niyan. Hindi yan magiging Tulfo. Kasi sinasabi ng iba, meron daw third na si Raffy Tulfo. I don't think so. Kung kaya nga nilang gawin ito kay Sara, itong ginagawa nilang panggagago kay BP Sara Duterte, watch! After nilang maipatalsik si BP Sara as mapa-impeach, marami silang baon sa mga Tulfo. Tingnan nyo. Tandaan nyo, yung Marcos Romualdez na yan ang pinaka-traidor sa bayan natin. Pinaka-traidor. Wala nang ibang tatraidor pa dito sa dalawang to. Yan, dalawa ho talaga na yan. Ang pinaka-tatraidor kung sino man. Sa kanila kasi, they want to live the happy life. Yung papolo-polo na lang, yung mga ganun, di ba? Gago! Pabili-bili ng mga eroplano. Hindi nila hahayaan na ibang humawak ng presidency. Hindi ho mananalo si Tulfo. Siguradong yayariin yan. Sa kalagitnaan, kung natanggal na si BP Sara Duterte, ang sunod niyan Tulfo. Maniwala kayo sa akin. Ganyan ho sila ka-traidor.
sa manifestation. Nakasaad na baka hindi maging epektibo ang OSG na maging kinatawan ng gobyerno sa kaso. Lalo't naniniwala raw ang tanggapan na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at gumagana ang judicial system sa bansa. Pero ayon kay Kita mo yan, ha? Alam mo mga kababayan, bakit hindi nabanggit ng OSG o si Solgen, hindi niya nabanggit yung Interpol? Kahit pilit na sinasaksak nitong babaeng to na Interpol. Itong walang alam na abogado. Wala talagang alam to. Boplax to. Mahina talaga kukote nito. Si Solgen, bakit niya sinasabing walang jurisdiction ang ICC at hindi niya sinasabing walang jurisdiction din ng Interpol? Why? Because the Interpol is not a court. The Interpol is parang hihingi lang ng tulong doon yung ICC. Kasi tandaan niyo, ang ICC, wala naman po yung police power. Ang police power lang po niyan ay kung sino yung police doon sa lugar na yon. At the same time, yung Interpol. Ngayon, naghanap ng palusot itong lintik na gobyerno to, itong si Marcos at saka si Romualdez, naghanap ng palusot na para kunwari, hindi sumusunod sa ICC pero susunod sa Interpol. That's bullshit, sabi nga ni Bato. That's bullshit. Hindi trabaho ng Interpol yan. Ang mag-utos, mag-implement ng warrant, hindi po. Trabaho yan ng local authority tapos ang pinakakinukuhanan ng authority niyan ay korte. And at this, etong circumstance na ito, ano po, ang ICC po. Kaya walang binanggit si Solgen dyan na Interpol. Hindi naman yan salungat sa posisyon ng Malacanang. Never did Mr. Solgen mention that he is against the cooperation of the government with the Interpol. So how could it be used against the government? Sa isang pahayag, iginiit ni Guevara na wala siyang anumang conflict of interest sa kaso. Hindi raw personal, kundi institutional ang pagtanggi ng OSG na maging bahagi ng kaso. Hindi rin daw mababago ang posisyon ng OSG dahil posisyon ito ng ating republika. Pinauubayan na raw ni Guevara kay Pangulong Bongbong Marcos kung pinagkakatiwalaan pa siya nito. Pero ayon sa Malacanang, may jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas bago mag-withdraw ang bansa noong 2019. Lumalabas na pasok dito ang mga pagpatay sa drug war. Nauna nang iginiit ni Attorney Salvador Panelo na walang bisa ang pag-anib ng Pilipinas sa ICC dahil hindi ito nailathala sa official gazette. Kung naniniwala kayo walang effect or hindi effective or hindi nag-take effect ang Rome Statute sa atin, dahil walang publication, ba't kaya nga kayo nag-withdraw? Di ba dapat hindi na kayo nag-withdraw? Sa ngayon, wala pang utos para i-freeze ang assets ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sakaling mangyari ito, ipagpapaubaya na raw ito ng Malacanang sa Anti-Money Laundering Council. Nagbabalita. Pero ang AMLAC po, sino po ba ang mga naan dyan? Di ba, mga nasa executive din? Huwag na tayo magloka ng independent. Alam mo itong gobyerno, itong budol talaga itong gobyerno, ito napakasinungaling. Ito ang gobyernong pinakasinungaling sa sinungaling talaga. Sasabihin na naman nila, hindi kami makikialam sa AMLAC. Sinong niloko ninyo? Sinong niloko ninyo? Hindi kayo makikialam sa AMLAC? Sinong niloko ninyo? Mga tao nyo rin yun nandun eh. Mga appointee rin ni Marcos ang mga nandyan eh. Tapos sasabihin, hindi kayo makikialam. Yung AMLAC nga, pinakikialaman, pati yung ng mga vlogger eh. Diba ho? O napag-utusan siguro ni Romualdez yun. Kaya isang malaking katarantaduhan po itong mga ganitong pahayag ng Malacanang na walang Kaya alam mo, expected na yan. Ganyan na ganyan din ang ginawa kay Pastor Kibuloy. Diba? Isipin mo, ginawa nila ng paraan. Alam nyo ho ba na wala sa pangalan ni Pastor Kibuloy ang lahat ng pagmamay-ari ng Kingdom, yung KOJC? Wala sa kanya, hindi sa pangalan niya. May board of director po yan at hindi ho siya kasama ho doon. Ang naan dyan, yung mga direktor ho ng board of directors ng KOJC.
Pero syempre, alam mo naman itong gobyerno to, parang wala nang batas na sinusunod. Kaya lahat gagawin talaga, ma-freeze lang yung asset ng KOJC. Ngayon, eto naman si Pangulong Duterte. Antayin nyo, hindi pa tapos yan. Baka akala ninyo natatapos yan kay Pangulong Duterte. Ang isusunod yan si VP Sara Duterte. Kaya nga yung paulit-ulit ko din sinasabi every time na nag-i-speech po tayo sa mga rally. Sinimulan yan mula doon kila Bantag, lahat ng kalaban, lahat ng sa tingin nila ay makakalaban nila. Iniisa-isa yan, si Tebes, ngayon yung matindi kay Pastor Kibuloy, 'di ba? Tapos kay Pangulong Duterte. Ang kasunod na niyan si VP Sara Duterte. Ang kasunod pa yan, after VP Sara Duterte, si Baste, susunod yan, pati si Paul. Watch! Kaya kung kayo hindi pa nagigising ngayon, naku po, magising na po kayo. Uubusin nila ang angka ng mga Duterte para lang talagang may sakatuparan nila mga may itim na balak nila sa Pilipinas. Uubusin nila mga Duterte.